Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako nagbabalik. Nag-iisa ninyo nagmamagandang ka-legit na Dabricans upang maghatid ang latest update patungkol po sa TVJ. Basta mga balita, mga chika, patungkol po sa Itbulaga, sagot na po natin yan. At ganoon din po sa mga chismis sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, kung isa ka sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa akin channel, maaari lamang po na pindutin nyo ang subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para maging updated at una ka sa mga nilalabas po nating updates. So, eto na nga. Para po sa gabing ito, unahin po muna natin pag-usapan ng tungkol po dito sa update sa naging birthday surprise party nila Maine Mendoza dito kay Raisa May Dizon. So, dito sa IG story ni Raisa May, nakatagpo si Miss Jennifer, Raisa May Dizon, Miles Ocampo, Lordy Ina, It's Me, Hopia, Jack Salvador, Roderick, and at Maine DCM or Maine Mendoza. Samantala, narito naman ang ilan sa mga IG story ni Mengay. Ayan, nakikita niyo po sa inyong mga screen ay yung reaction nitong si Raisa. Grabe nga yun, talagang hindi po niya expected and priceless yung kanya pong reaction na dito. Grabe yung pagmamahal po nila dito kay Aling Maliit. So, since 19 years old, surprise birthday party, nagkaroon po ng other meaning itong SB19. Super beautiful at 19. Diba? SB19. Po pwede rin surprise birthday party 19. For sure, nag-enjoy po silang lahat at masayang-masaya po sila. Samantala, sa kabilang banda naman, so narito nga po pala ang kinanap na trade lunch ng TV5 na kung saan ayan at bilang pagbungad nitong si Miles Ocampo bilang isang padyak princess in character and naghiyawan po ang mga tao. So since bago lang din po ito no, na inilabas ng TV5, todo promote din po sila dito and makikita naman po natin kung gaano ka-happy si Miles Ocampo. Very thankful and grateful. Looking forward pa nga po sa mga projects pa nitong si Miles na siya po ang bida. Samantala, speaking of new projects sa TV5, so ipinakilala na rin nga po ang the first family na sitcom po ng Pamilya Mulak. So, kompleto po sila dito. Ang mag-asawang Charlene and Aga Mulak. Then, of course, ang kanila pong kambal na si Atasha and Andres. Grabe, napakaganda ni Atasha. Napakagwapo po ni Andres. So, nakakatuwa po na unti-unti pong nagkakaroon ng sarili pong programa ang TV5, no? Unti-unti po nilang napupunan ang time slot sa TV5 ng sarili po nilang content. Hope sa sunod ng mga dramas naman, action na sariling content po ng TV5 ang mapanood po natin, ang aabangan po natin. Pero syempre medyo mahaba-habang panahon pa yan dahil kinakailangan pa po nilang humubog ng mga talents. Anyway, mabalik po tayo dito sa The First Family. Para po sa mga nag-aabang and excited na dito po sa sitcom ng Pamilya Mulak na The First Family on TV5, ito po ang good news. Ila-launch na nga po starting July 21, 2024 ang The First Family. And mapapanood na nga po ito every Sunday, 7:15 p.m. Kaya naman ang katapatan po nitong or ang kalaban pong network ng TV5 na GMA Network ay naghahanda na rin po para tapatan ito mga bagong programa ng TV5. Kasi ang ito pong rising star na sila Tasha and Andres ay ano pa lang pagpapakilala pa lang dito kina Atasha, marami na po ang nagkagusto sa kanya and nailapit po ng TVJ sa tao itong si Atasha. So, marami po ang looking forward sa career ng kambal.
Kaya I hope na sana po ay umarangkada din ito sa ratings kahit bago pa lamang po silang nagsisimula. Samantala, speaking of pinaghahandaan ng GMA Network, so narito nga po at talagang malapit na po nating mapanood ang Will to Win ni Kuya Will. So, isa po siya sa kasama or sasala sa kasama sa trade lunch ng TV5. And ito nga po mga kadarwikans, ang ilan po sa mga pasilip or kuha po sa ginanap na yan na trade lunch. And grabe no, nakakamiss po yung mga dancers ni Kuya Will. Talagang ramdam na ramdam mo na po ang pagbabalik nitong si Kuya Will. Katunayan yan, namigay pa nga po sila ng jacket. And alam niyo po ba, nabukod po dyan sa trademark nitong si Kuya Will na bigyan ng jacket yan, ay mukhang meron pong magbabalik sapagkat nagpasample po si Kuya Will ng Hep Hep Hooray, na isa po sa mabentang laro na pinasikat nitong si Kuya Will. So, ay narito nga po at ipinost din ng official Facebook page ng Will to Win ang ginawa po nilang Hep Hep Hooray. Sabi nga dito sa caption, Hep Hep Hooray, nagbabalik na si Kuya Will. And dahil nga po sa muli pong pagpapalaro ni Kuya Will ng pinasikat po niyang Hep Hep Hooray, ay ramdam na po talaga ang kanyang pagbabalik. So sana dumugin po ng mga tao ang kanyang studio sa kanya pong opening. Pero sure ball po yan, lalo na ngayon na ramdam po talaga ang pagbabalik ni Kuya Will, and for sure ramdam na rin po yan ng GMA Network. Kaya nga wala pa man, 'di ba? Manaibalita pa lamang po na magbabalik si Kuya Will dito sa TV5. May lumabas agad na chika mula po sa PEP-PH galing daw sa kanilang insider ng GMA na pinaghahandaan na nila ang pagbabalik ni Kuya Will. At the same time, ang kanila pong mga program or ang kanila pong programming ay nakadepende po sa pagbabago ng programming ng TV5. Grabe, goosebump mga Kadaver Kids. Napakalaking tinik po nito para sa kalaban. Dahil dun pa lang sa kanila na pong pinaghahandaan at nakadepende ang programming nila sa TV5, pagbabago po dito sa TV5, ay ito po isang sinyales na talagang matinik na kalaban po nila ang mga pagbabago ngayon dito sa TV5. Mas pinapalakas po ni MVP ang kanyang TV5 dahil sa mga bagong haligi ng kanyang TV stations. Ang TVJ Plus ngayon, si Kuya Will. Na take note, parehas pong mahal ng masa. Samantala, dahil po sa mahigpit na labanan ng ratings ng It's Showtime at ng It Bulaga, so naglalabasan po ang mga kabuting bashers ng TVJ. And sinasabi nga daw po na lugi si MVP sa pagkuha po sa TVJ. Lugi na daw po si MVP at meron pa dito nagsasabi na itbulagta na daw talaga. So dahil po sa ratings, kaya po nagsasalita sila ng ganyan. Kung tutuusin, humarap din po ang Showtimes sa krisis ng kanila pong programa ng napakahabang panahon. Pero nananatili po silang nandyan. So ang TVJ na 2 months pa lang po nilang natatalo sa TV ratings, eto na po sila at nagmamalaki yung mga panatiko po. Pero syempre ang mga Darwicans hindi naman po padadala sa mga ganito pong sinasabi ng mga bashers na yan. Malakas lang ang loob po nila ngayon kasi nakatikim po sila ng mataas na rating. So feeling nila unbeatable na po sila. Untouchable. Unbeatable. In short, lumalaki po agad ang ulo ng kanilang mga panatiko. No matter what happen, Itbulaga is Itbulaga. Ang Itbulaga wala na pong dapat na patunayan at hindi po nila kailangang makipagsabong
dito sa Showtime sapagkat ang Eat Bulaga po ay nakaukit na po yan sa kasaysayan at lalong higit sa lahat sa puso po ng masa. So yun lang guys ang ating update sa gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.